Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At ang tatalakayin natin ay tungkol dito sa opinion ng isang lalaki na ito na si Master Feng Shui. Diba? Si Master Feng Shui kasi may opinion about sa mga doktor na kung saan ay hindi na po siya nagtitiwala about sa mga ginagawa sa mga pasyente. So, panoorin natin yung video para maliwanagan tayo. Hi guys, ito po si Master Ang. Guys, today pag-usapan po natin ang tungkol sa mga doktor. Guys, hindi po to scripted at hindi ko pinaghandaan kung anong sasabihin ko. Kaya kung napapansin nyo na uutal-utal ako, kasi hindi po scripted. Hindi po to content para pagkakitaan ko. Kasi hindi po ako nakamonetize. Lahat ng sinasabi ko ay kung anong nararamdaman ko. Pag-usapan po natin ang tungkol sa mga doktor. Alam nyo guys, mag-iingat na po kayo sa mga doktor. Kasi iba na po ang panahon ngayon. Ang mga doktor, masakit man sabihin, karamihan ng mga doktor, pineperahan tayo. Kasi bakit? Minsan may mga pagkakataon, pag tayo nagpapacheck up, magpapatingin. Kadalasan ang mga doktor, kahit hindi naman kailangan operahan, isasuggest nila na operahan ka. Yan ang unang preference niya mga ka-plastic. Na kapag ikaw ay pasyente at pumunta sa ospital at na-admit ka doon, at ang sasabihin sa'yo ng doktor ay recommended ka na operahan ka. Diba? Ngayon, kahit wala ka namang sakit talaga internal po, pipilitin ka daw ng doktor na maoperahan ka. So, pag naoperahan ka mga ka-plastic, ano bang pwedeng mangyari? Simple lang. Malaking bayad yun. Diba? Magkano ang cost nun? Naalala ko tuloy way back ang aking ama na admit sa isang private hospital. Pinunta siya doon. Niloko-loko niya yung aking ama. Tinanong kasi siya in-interview kung anong po ang mga lifestyle namin, kung ano yung trabaho ng mga pamilya ko, 'di ba? Nasabi ng tatay ko may trabaho ang anak ko, 'di ba? Matagal nang nagtatrabaho. So, ano nangyari? Nirecommend siya na butasin ang kanyang baga dahil sabi daw niya may tubig daw yung baga. So, hindi ko alam. Hindi ko naman nakita na may tubig yung baga niya. Ngayon, inadmit siya ng halos 3 araw dun. Unang araw pa lang, siningil siya ng malaki. Halos 20,000 a day. Hanggang sa umabot na siya ng 120,000 yung nabayaran ko. Doon ako na bad trip. Sa maikling panahon lang, tinaga siya ng malaking pera. Kaya masasabi ko rin na medyo tama rin yung sinabi nitong lalaking ito. Dahil parang hindi na rin nalalayo sa eksena, sa experience niya, sa pangyayari niya, sa akin, na tinataga sa pera. Bagamat hindi naman ganun kalala yung sakit ng aking ama, pinalabas nila na malala daw at may komplikasyon daw, at gusto pa nga nila gawin nilang 1 buwan yung admission namin dyan sa private hospital na yan di talagang pinapatay kami, inuubos yung pera namin. Ano man yung sakit mo, ano man yung mga nararamdaman mo, kung ano man yung nakita ng doktor. Minsan, may mga doktor talaga na nananamantala. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung nagdoktor sila para manggamot. Alam ko naman po na kapag ikaw ay doktor, profesyon mo yan Kumbaga kasama dyan, pera-pera din. Pero ang masama, may mga doktor talaga na hindi talaga para magdoktor, para manggamot. Nagdoktor sila parang hanap buhay. Kung minsan, may mga pagkakataon na akala natin na magandang intensyon para gamutin ka, whatever. Pero ang totoo, sa panahon ngayon, iba na po ang mga doktor. Iba na po. Tama yun, mga ka-plastic. Iba na po. Halimbawa na lang po sa amang
Sa Amang po, sa Marikina. Bago ka i-admit doon, titignan muna yung pagkatao mo kung may kaya ka. Kapag nakita kan alam nilang hampas lupang nilalang ka, hindi aasikasuhin agad yung pasyente. Hahayaan ka lang doon hanggang mamatay ka. Hayaan ka lang nila doon na parang baboy na naghihingalo. Diyan, di nawawala dyan sa Amang. Kaya maraming sinusumpa yung ospital na yan. Kasi nga, nagdi-discriminate sila ng mga pasyente, ng pamilya ng pasyente kapag hindi ka ganong kayaman. At lalo-lalo na kapag dugyuting kang tao, hindi ka ilalagay sa magandang ward. Ilalagay ka sa folding bed. Ikaw pa magpo-provide ng folding bed. Ikaw pa mamomroblema kung saan ka kukuha ng folding bed. Bibili ka pa ng di oras para lang mailagay lang sa tamang higaan yung pasyente. Tama yung sinabi ng lalaki. May mga cases na nangyari sa amin, ako, may pinanggagalingan ng lahat ng mga sinabi ko. May karanasan ng anak ko, may karanasan din ako sa mga doktor. Na kuminsan, imbis na mapabuti kami, mapapasama kami. Kahit yung anak kong lalaki, may mga pagkakataon sabi nila, may lus-lus daw ang anak ko nung bata pa. Pero, tinanong ko lang naman ng doktor, bakit hindi pantay ang iklog? Yung lalaki kasi ang anak ko eh. Pero ang sinuggest, operahan. Mabuti na lang, ginamit ko ang utak ko. Hindi dahil sa nagtitipid ako. Hindi ko ginawa yung gusto ng doktor na operahan yung anak ko. Ang ginawa ko, nagtanong ako, nag-second opinion ako, at mabuti na lang at hindi ako nakinig doon sa doktor kasi hindi daw lus-lus. Yung anak kong babae nagpa-check up nung bata pa, pero sinabi daw ay may resetang gamot, pero yung reseta ng gamot hindi basta mabibili kung saan butika. Sa butika lang niya, at ang nireseta imported na hindi makikita sa lahat ng butika. 'Di ba? Nire-reseta siya pero recommended lang sa sarili nilang exclusive lang na butika, which is dun din sa hospital na yun. So ibig sabihin, pineperahan na tayo mga kaplastic kapag ganyan. 'Di ba? Pinupush tayo na gumastos na hindi na maangkop dun sa sakit ng tao. 'Di ba? Yan ang mahirap dun. May nangyayaring korupsyon. Dapat hospital name reveal. Dapat sinabi niya kung anong hospital yan, kung saan lugar yan, para naging aware yung mga tao na wag dalhin doon yung mga kanilang mahal sa buhay. Di ba? Kung ganun din lang pala, no? Na kukuha ka ng gamot pero sa kanila lang at imported pa at hindi ka pa sigurado kung FDA approved yan. Di ba? Mamaya expired na yan o kaya ban na pala dun sa lugar nila kaya dito binebenta. So meron pa ako isa pang gusto kong malaman na opinion para sa kanya. Meron siyang sinabing maganda rito eh. Tatakutin ka, kailangan ganito gawin mo, ganito, ganyan. Ikaw naman, matatakot ka dahil sa mga sinabi ng doktor. Na ang plano pala niya, ang gusto niya pala, dumaan ka sa operation. Guys, huwag kayo maniniwala. Ano ang may papayo ko sa mga tao? Second opinion. Kung kinakailangan ng third opinion, gawin nyo. Tama yun. Third opinion, second opinion, kailangan nyo talaga mag-second emotion. Kung halimbawa magpapacheck up ka sa isang doktor, wag lang sa isa. Kung dismayado ka sa resulta niya, meron kasi kahit nga lang kami mga empleyado pag nagpapamedical kami sa mga sa mga clinic, kahit wala naman akong sakit, lalagay nila may sakit ka. Bawa yung baga mo clear naman, lalagay nila doon class A ka, meron kang diferensya sa baga. Tapos ang system niyan, kapag na-reject ka doon sa ganung bagay, magre-retake ka uli ng medical. Di panibagong 550 yun.
Eh ngayon, hindi na 550. Almost 1,000 na medical ngayon. Diba? Tinatabasan tayo ng pera ng mga hinayupak na doktor na yan. Sino ba naman matutuwa na ganun? Na yung mga doktor, imbis tayo humihingi ng tulong sa kanila, pinagkakatiwalaan natin sila. Sila yung ating takbuhan sa tuwing magkakaroon tayo ng problema sa katawan, sa kalusugan. Tapos sila pa yung nananaga ng pera. Kahit na pag-a-apply ng trabaho kahit wala kang diferensya, sasabihin may UTI ka. Di magre-retake ka uli na medical, panibago na namang 1,000 pesos yan, umatikabo. Diyan sila kumikita, mga kaplastik. Ang sarap nga naman yun pero hindi nila na-realize na mahirap kumita ng pera tas ginaganyan ka, niloloko ka ng mga doktor. Hindi ba mga gag? Na po ngayon ang mga doktor. Ang habol ng mga doktor ay pera. Kumita ng malaking pera. Hindi nagdoktor yan para manggamot. Hindi ko nilalahat ng doktor. Hindi ko nilalahat. Pero kung sa i-rate natin, 70% ng mga doktor dito sa Pilipinas, pera-pera ang habol. Kawawa naman. 30% totoong doktor at Konti willing na na lang. tulungan tayo para gamutin. Ngayon, ito pa masakit. Okay? Ito pa masakit sa mga doktor. Okay? Honestly, no? Ito, marami sa inyo makaka-relay. Marami sa inyo makaka-relay. Ano kaya Okay? yun? Itong mga doktor neto, sa totoo lang okay? Kapag ikaw ay isang pasyente o ikaw ay, pasyente, pag hindi ka mayaman, wala kang pera, mukha kang dugyot, at pumasok ka, pag kinausap ka, sandali lang, walang sasabihin sa'yo kahit ano, resetahan ka na lang, sasabihin niya, ito kailangan mo, ito gawin mo, ganito, ganyan, tapos na, tapos alis ka na, next. Pero kapag ang pasyente, ay mayaman, ang tagal, talagang concern siya doon sa pasyente. Kasi alam mo, may mga doktor na ganyan, naobserbahan ko na yan. May mga iba talaga ganyan ng doktor. Pansinin nyo, kayo na sumagot, kayo na magsabi kung sinungaling ako. Actually, hindi nga nire-resetahan Iniiwasan. Hindi pinapansin kapag mahirap ka. Yan ang nangyayari. Pero pag mayaman, mabilis yan. Nasa ER na agad yan. Nasa magandang kwarto. Diba? Totoo yan. Sinasabi ng lalaking yan. Ni Master Peng Soy. Hindi yan nagsisinungaling. Based on his experience po. Kahit ako, nakikita ko rin yan. Yung mga ganyang sistema sa ospital. Kapag alam nilang wala kang pera, nababasa nila magaling sila mag-psycho ng tao Alam nila yan Pero pag hindi nila magets kung mayaman ka o mahirap, i-interviewin ka nila niyan Ang gagawin, hindi ikaw yung i-interviewin. Yung i-interviewin nila, yung pasyente. Kung matanda yun, siyempre yung mga matatanda, di ba, madadaldal. Kung ano-ano mga pinagsasasabi, doon sila babase. Ngayon, pag naalaman nila na ganito ang pamumuhay ninyo, tatagayin ka sa pera. Ganon ang nangyayari dyan. Lalong-lalo na sa pribado, sa private hospital. Mahirap na magbanggit, baka mamaya mademanda tayo. Kasi alam mo naman, di ba? Uso na ngayon ang cyber libel kahit na nagsasabi ka ng totoo. Totoo yan sinasabi ng lalaking yan. Ang problema lang, hindi lang niya nasabi kung anong hospital yung pinuntahan nila o yung na-experience nilang hospital. Karamihan naman talaga na ganyan talaga, pera-pera na lang, tinataga sa pera. Kaya sa panahon ngayon, ingat na lang talaga. Kung hindi maiwasan magkasakit,
talagang aralin nyo sa sarili ninyo kung ano ba talaga yung nararamdaman ninyo. And then mag-aral kayo sa social media. May mga payo naman dito sa social media. Si Dr. Crisel Luna, Dr. Adam, yan. Marami pang mga doktor na vlogger na napakabait at nag-a-advise ng mga medical tips. At malalaman nyo yan. At isa pa, maraming mga maayos na doktor na willing talagang tumulong. Recommended ko, marami dyan sa may Marikina, sa may bandang Tumana. Hindi ko lang masabi yung lugar, yung pangalan ng clinic, pero magagaling yung mga doktor dyan. Professional. Hindi ko nila lahat yung mga doktor ay mga balasubas. May mga doktor pa rin na mababait. Nasa tao na lang talaga kung paano ang diskarte. Pero karamihan dyan, kapag talagang hampas lupang nilalang ka, hindi ka asikasuhin. Wala silang pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Mamatay ka dyan. Pero pag mayaman ka, wala pang ilang segundo, di ka na magdadalawang salita, may special treatment pa. Di ba? Ganun talaga. Pera-pera na lang sa mundong ito. Nasa Pilipinas tayo eh. Hanggang dito na lang ang aking opinion. This is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.